isa pong author ng children's books. Ayan, at dito na agad ang ating susunod na panauhin para pag-usapan ngayon second tranche ng paglilipat ng funds ng PhilHealth. Kasama natin ang Revenue Operations Group, Department of Finance Director Nina Asuncion with us on Zoom. Director Nina, good morning. Peter at Rica sa programang Balitapatan. Good morning, Sir Pete and Ma'am Rica. Good morning po. Hi ma'am, it's very good to see you. Mukhang hindi po tayo pasuki pero we would like to welcome you to the program. Director Nina, ang pinag-uusapan po, ang dami-dami kasi mga headlines ngayon, ano? Pero lumalaban ang transfer ng funds sa PhilHealth. Yeah. Oo, ang dami nagrereklamo dito dahil pera ng bayan daw ang kanilang kinukuha, binabalik. Opo. Nakausap po namin, particularly ni Kabayang Noli, nakausap si Secretary Finance Secretary Ralph Recto at nabanggit nga niya na ito po naman, sabi niya, ay yung mga natutulog na pondo. Kumbaga sa pulis, may mga natutulog na pulis, maraming krimen sa isang lugar. Bakit hindi mo naman pwedeng i-transfer yung mga natutulog na pulis at dalhin mo sa lugar? Lilipat sa iba. Ayun, opo. Nang magamit. Opo. Ang tanong po kasi is, may mga utang pa yata ang PhilHealth. Bakit kinuha na yung mga pondo? Okay. So, from the amounts po na nakita natin sa financial statements ni PhilHealth, nakikita naman po natin na enough po ito to answer for any liability that they have. Of course, lalo po for our insurance GOCCs, no, like PhilHealth. Yeah. Importante po na nakikita natin na balanse po yung kanilang assets and their liabilities. So dapat po they are able to answer for their liabilities at the end of the day. Meron pong 550 billion na natitira na pera ang PhilHealth even if kunin 9.9 billion pesos. Okay. Ang transfer po, ang tinransfer is let me clarify, 9.9 billion po yung fund transfer. Is that correct, ma'am? 89.9 po. 89.9. Okay. August 21 nakapag-remit na po ang PhilHealth ng 30 billion. Yeah. Meron pong interview ang PHAPI kanina at sabi nga nila, sandali. Meron pong ang laki pa ng utang sa amin ng PhilHealth. Bakit kinuha na yung pondo ng Department of Finance? Hindi ba dapat linisin muna ang lahat ng mga liabilities and payables ng PhilHealth bago pa masabi na itong 89 billion pwede na nating i-transfer? Your reaction, ma'am? Of course, the Department of Finance does not know kung paano nag-operate yung PhilHealth. But to us, itong funds po na ito ay hindi po makakaapekto doon po sa liabilities na kailangan po nilang bayaran to hospitals as well as to doctors po. In other words, yung matitira po is more than enough para bayaran ang kanilang current and soon to be maturing liabilities to the hospitals and to whatever else na partido na dapat nilang bayaran. Tama po? Claims natin pag tayo po ay nagkasakit, meron pong, of course, sasagutin po ang PhilHealth. Kaya po nilang tugunan ito. Ang sabi po sa amin, kaya pong tugunan nung current budget nila down the line of worth of liabilities and operations. Sa pagsilip po ni Secretary Ralph Recto dito, ma'am, dun sa budget ng PhilHealth, nakita natin na kasi nirereklamo ng lahat, na yung kukuning pera ay mula sa mga contributions natin. Pero hindi naman po pala. Galing din pala ito sa pera mismo ng PhilHealth. Yung kukunin po natin na pera from PhilHealth at yung papasok na pera mula sa kanilang investment, ay sapat po ba ito para hindi na sila humingi ng malaking budget sa susunod nating GAA? In the next budget po, actually, meron pa po kaming 70 billion na ibibigay kay PhilHealth. So, we're just getting talaga unused funds from previous years po. The amount that will be used by PhilHealth to fund its operations as well as yung operations nila next year, really enough po to answer for any liability or claims that our mamamayan po natin would have. Opo, kasi kung malaki naman po pala yung unused funds, bakit hihingi pa sila for this year na pwede na lang na yung papasok na investment ROI nila plus yung hindi nagamit last year, kanilang maging pondo na lang for this year?
Okay. So this is the provision, ito po yung provision natin sa General Appropriations Act, no? Sinabi po kasi doon na kailangan nating tingnan yung ating Mm-mm. mga, and then tingnan kung meron silang unused funds. Kung meron Aha. po silang funds, kailangan po natin itong ibalik to the National Treasury para po magamit sa ibang programa na kailangan fundan this year. So yun po yung importante. Okay. Ma'am, medyo masalimuot kasi itong issue na ito dahil sabi ni Senator, si Secretary Recto, sabi niya, hindi po kinukuha yung mga kontribusyon ng PhilHealth members. Ano po? Ang sabi niya, hindi po, ito po yung budget na ibinibigay ng national government. The point being, ang sa akin lang, galing din sa taxes ng mga mamamayan, yun eh. Di po ba parang, okay, iba yung members' contributions, pero taxes pa rin ng mamamayan yung dinadala sa PhilHealth. How do you explain that, ma'am? Exactly. To the Department of Finance po, parang kada piso po na hindi nagagastos, no, and inallocate po sa budget, service po yan to the Filipino people. Dapat po pag binudget natin, nagagastos po, di ba? So pag hindi po nagastos ng PhilHealth, yung binigay po sa kanila in previous years, may karapatan po ang gobyerno na ibalik ito. And yun nga po yung in-exercise ng legislature nung sinulat po nila yung General Appropriations Act. So binabalik po itong money na to na from taxes, ito po ay mga subsidies, no, from the sin tax laws that we have, yung mga Aha. collection. Mm-mm. Nalik lang po ito to the National Treasury and makikinabang Yeah. din po ang marami ng mga Pilipino. Okay. Director Nina, last July 30, may balitang lumabas. Ang sinasabi PhilHealth to recommend decrease in contribution. So has this been factored in already bago nag-transfer ng pondo? Kasi kung meron ngang meron pang malaking pera ang PhilHealth bago po nagkaroon ng fund transfer, shouldn't this actually mean na ibaba niyo muna yung contributions at saka tayo magsuma kung ano yung pwedeng ilipat ng Department of Finance? Yes, sir. So, yan po ay because of the directive of the President na ibaba po ng PhilHealth yung kanilang contributions. Maaalala niyo po, some months back, nagtaas po sila ng premiums, no? Yes, oo. Basically, ang nangyari is because of the Universal Healthcare Law, kailangan po nila mag-adjust. Nakasaad po doon na dapat po mag-adjust po sila sa taon na to and nag-adjust po sila. So marami rin po nagreklamo na nagtaas sila ng premiums, no? Pero po sa atin, what we want is that the PhilHealth expands their benefits package para po mas marami pa pong sakit na makover and sana po makover din po yung up to preventive care, di ba? And yun po yung actually sinasabi ng ating mga senador na sana bago pa po magkasakit, bago pa po ako ma-confine, no? Ma-avail ko na po yung serbisyo ng PhilHealth. And we believe that PhilHealth has the capacity to do this po at this time. And pre-promise po din yan nila. Mm-mm. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, may we ask po, magkano po yung total na kukunin mula sa PhilHealth na kanilang unused funds? The total is 89.9 billion pesos. Yun po palang 90, no? So, in tranches po natin yan tatanggalin, ma'am? Kapag 2 tranches na po sila ng remittance, yung first po nung May, and yung second po nung August 21, last Wednesday. Dapat po ba makuha natin yung buong 89 before ma-approve yung budget for next year? They have committed to remit po on October and November. Mm-mm. So national government yung buong 89 this year po. Opo. Oo. Director Nina, ano po ang nag-trigger para isipin nga po ng DOF na kunin yung excess funds mula sa PhilHealth? What was the overriding reason for that? There's this provision po sa General Appropriations Act. Yung General Appropriations Act, ito po yung batas na pinapasa ng Kongreso para ilatag po yung pangtaunang budget ng buong gobyerno. Ngayon po, nag-provide po sila sa 2024 na GAA ng provision that says na tingnan po natin yung mga natutulog or unused funds po, or fund Yeah. balance, ating mga GOCC,
And from there, pwede po natin itong i-remit back to the national government para po magamit sa iba pong proyekto tsaka programa. Yeah, oo. Programa at proyekto na to, karamihan po dito would also impact on nutrition, meron pong on agriculture, infrastructure, kasama po nung binalita po kahapon ng DBM sa atin, yung 40 billion po na magagamitin para po sa salary standardization ng ating mga kawani sa gobyerno, kukunin din po dito. Yung EO on medical allowances na bibigay din po sa ating mga kawani sa gobyerno. The impact of bringing back yung ito pong fund balances or unused funds ng mga GOCC, malaki po yung impact nito. We expect an increase po of about 0.7% sa GDP growth po natin and to the government of 23 to 24 billion pesos because of po on infrastructure as well as dun sa of course yung improvements on our nutrition, agriculture and social development. Oo. Pag pinag-usapan po natin, ano ba talaga yung napakahalaga at napaka-urgent na pangangailangan sa Pilipinas o kahit sa anong bansa, health, di po ba, kalusugan is probably one of the top two already. And then sabi nga nung iba, yung universal healthcare law nga, hindi nga maintindihan kung ano ba, in effect na ba yan? And the other would be, and I'd like for you to react to this, is dahil sa ang dami-daming mga HMO na nabubuhay dito sa Pilipinas, sabi nila, that's an incontrovertible proof na kulang Yung support ang na medical natatanggap. and health subsidy o program ng gobyerno. Your reaction, please, ma'am. We do agree sa Department of Finance, very important ang health. And we have proven this by our support in all of the syntax laws that we have passed from the 2012 one, anong sa tobacco po, until yung kahit po HTP, sweetened beverage, tinatax na rin po natin. Ito, parte po ng mga nakokolekta natin from the taxes, itong mga taxes na to, napupunta po to the universal healthcare law, healthcare, and sinasagot po natin yung for the senior citizens, pati po yung sa ating mga indigent. Lahat Filipinos are covered by the by PhilHealth benefits. Dapat universal healthcare. Kaya nga po universal. Opo. And I think provisions natin now in the universal healthcare, dapat po lahat ng tao po pumunta ng hospital, makaka-avail po ng PhilHealth benefits. Kahit sino pa po siya, kahit direct or hindi siya nagbayad ng premium or nagbayad. Last na lang, ma'am, before we let you go, very, very quick. Kailangan po ba na silipin na kung bakit humihingi sila ng pondo na hindi nila nagagastos by the end of the year? Yes, and there are a lot of hearings po sa Senate lalo and sa House of Representatives. Pinag-uusapan na po dyan ngayon kung ano bang issue, bakit nagkaroon ng unused funds, and I think improvements on the operations of PhilHealth. Opo, Ayan. sige po. We really appreciate your time, ma'am, and for this very forthright discussion. Thank you po, and we hope to talk to you again soon, Director Nina. Yes po, of course. See you soon po. Thank you, ma'am. God bless po. Yan, si Director Nina Asuncion, Revenue Operations Group ng Department of Finance. Finance? Finance? Finance or finance? Finance. Magbabalik po maya-maya programa Balita Patan. Kasama niyo po Peter Rodriguez sa Umaga.